Hi guys! For today's vlog, samahan nyo kaming pumunta ng Great Sand Falls. Yung napag-usapan nga namin na alas 3 na umaga kami aalis ng bahay pero naging 6 a.m. O diba, Filipino time talaga. Kasi ba naman, sobrang layo nga ng Great Sand Falls. From Lambunaw to Igbaras, almost 3 hours nga yung travel time. Alam nyo ba, ito talagang gusto namin puntahan nung last year pa. Kasi nga, ang daming dumadayo sa lugar na to. Kaso, naligaw nga kami nung time na yun, kaya sa Nadsadan Falls kami napunta. Nag-stop over nga muna kami dito kasi nagpapabili si Madam Vera ng cheese barrel. Favorite kasi namin to. So yun na nga, hindi ko ina-expect na sobrang layo ng Great Sand Falls. Akala nga namin dito na yung falls, kaso sabi nila nandun pa daw sa itaas. Kasing taas niya na actually yung mga bundok dito. O diba, imagine kung gaano siya kataas. So dito nga magpapapicture sana kami, kaso 30 each daw yung bayad. So dumiretso na lang kami. Habang nagbibiyahe nga kami, minadaanan kaming falls. Akala namin ito na yung Great Sand, hindi pala. So Miagos Falls pala siya. Shoutout nga pala sa driver namin, yung twin ko na si Vera. At thank you din kay Lord kasi safe kami nakarating dito. So pagkadating nga namin dito sa tourism information, nagpa-register kami kaagad. Nagbayad lang kami ng registration for 55 pesos each. Shoutout nga pala sa aming tour guide na si Sir Wilson. So nagbayad kami sa kanya ng 300 pesos para sa tour guide fee. At may additional fee naman kung gusto mo naman pumunta ng Miagos Falls. Papunta naman sa Great Sand Falls, mag-hike ka muna ng 15 to 20 minutes. Medyo malayo din siya actually, pero sobrang na-enjoy ko. Sobrang namimiss ko nga mag-hike. Anyways, flex ko muna yung shoes na gamit ko dito. And in fairness, ang ganda niya, hindi ako nadulas. Sobrang namimiss ko nga mag-hike, kasi yung kambal ko nga, ayaw nang umulit. Kasi sobrang napagod daw siya nung umakyat kami ng Mount Napula. Pero kapag mag-aaya ulit siya na umakyat, mag-go talaga ako. So dito nga sa itaas ng falls, makikita mo na hindi clear yung tubig. So expected na hindi din clear dun sa ibaba. And meet our hiking buddy. Tignan nyo naman, sobrang cute niya, ang behave niya. Kaya naman may reward siya sa amin ni Vera, isang pirasong pandesal. So at last, ito na nga yung Great Sand Falls. Nakarating na din kami sa wakas. So expected, hindi nga siya clear dito sa ibaba. Medyo nakakalungkot lang kasi nga hindi clear yung tubig. Sabi kasi ng tour guide, meron daw mga farmers na nagbuhang dun sa taas. Di ko alam kung yun ba yung right term. Pero syempre, in-enjoy na lang namin yung pagstay namin dito. So pang second batch nga pala kami nang pumunta dito. Kaya onti lang yung tao nung time na yan. So dito, nagbaon lang kami ng adobong baboy. At dito lang kami pumuesto. Buti na lang hindi masyadong mainit ng oras na yan. Parang medyo uulan nga actually. So kain tayo guys. Sobrang na-enjoy nga ng mga anak namin yung maligo dito kahit na sobrang lamig. At syempre hindi ko rin palalampasin na hindi maligo dito. Nag-effort tayo pumunta tapos hindi ka maliligo. At grabe, sobrang lamig niya guys. So yun nga, habang naliligo kami dito, may nakikisabay din mag-swimming sa amin. Hulaan nyo kung sino yun. Kita nyo yun? Grabe no? Anyways, kung coffee lover ka at gusto nyo mag-coffee dito, merong maliit na tindahan dito. Sabi nga ni Mama, ang dami naman daw malalapit na falls dito sa amin, pero bakit daw pumunta pa kami na Igbaras para maligo dito? Pero kasi minsan, iba yung saya na mararamdaman mo kapag nakakapag-explore ka sa ibang lugar. Lalo na kapag ganito kalayo yung road trip. Minsan, hindi lang yung falls yung pinupuntahan, yung experience at adventure din. Aside from that, mamamangha ka din sa mga bundok na madadaanan nyo. Sobrang nakaka-relax, nababawi lahat ng pagod. Masasabi mo, nasulit talaga yung biyahe. Kaya naman, kung balak nyo din pumunta dito, siguraduhin lang na mag-iwan tayo ng malinis na paligid para ma-enjoy din ng ibang bibisita dito. So yun na guys, thank you for watching!